Ikalimang araw. Oo, Ikalimang ng impeachment araw trial. ng impeachment trial kung saan po ay may mga in-expect tayo pero hindi po natuloy umupo doon. So, ang nagbantay para sa atin dyan, lalo sa Prosec panel po, ay walang iba kundi si Amy Atienza. Mojo, Amy, ano explanation bakit hindi na matutuloy yung dalawang nakapila pa sana na witnesses na ihaharap sana dyan sa impeachment court? Nako, Jovi, Chiki Mase, meron nga daw a possible na redundancy at nakikita nga din daw ng prosecution team no na unnecessary at may surplusage kapag ipiniresenta pa nila yung dalawang natitirang witness for this second week of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. So kabilang dyan, si Office of the Vice President Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez, pati na rin si Captain Belinda Bello mula naman sa House of Representatives. Ang naging rason din dito na naibahagi nga ni Kapunan bago mag-adjourn yung mismo day 5 ng trial ay nasasabi niya no na paulit-ulit may possibility no na maging paulit-ulit yung magiging proof para nga dun sa authenticity ng video press conference ni Vice President Sara Duterte dated November 23, 2024. Ang makikita kasi dyan no ay 3 reasons daw. Una yung pag-verify nga dun sa authenticity ng video. Pangalawa dyan ay yung doon sa presence ng ibang media personnel pagdating doon sa video press conference. At syempre, yung pag-utter din ni Vice President Sara Duterte doon sa mga statements kung saan nga may pagbabantas ng ginawa kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at kay former House Speaker Martin Romualdez. Yun din kasi yung nais din ipunto ng prosecution pagdating nga doon sa pag-present itong sa witness na si Attorney Lopez. Kaya napagpasyahan na nila na hindi na ipresenta si Attorney Lopez kahit si Captain Belinda Bello pagdating nga dito sa second week ng trial ni VP Sara. So bukas ang inaasahan natin ay magkakaroon lang din ng oral arguments para nga doon sa motion na naisa ng isubpoena din yung bank records ni Vice President Sara Duterte at ng asawa niyang si Attorney Manscarpio at nagkaroon din sila ng revision doon sa rules ng proceeding. So bukas aasahan natin na magkakaroon ng 15-minute presentation for both the prosecution and the defense at may 10 minutes yung both the defense and the prosecution also para nga magkaroon ng rebuttal habang magkakaroon naman ng caucus muna yung senator judges para mapag-usapan at meron ding 10 minutes na ibibigay for each senator judge to make their manifestation regarding the matter. So yun na yung mga abangan natin sa susunod na araw no para nga dito sa trial ni VP Sara. Hindi ko alam kung magpapapresscon pa sila, Amy, pero baka masagot mo na yung katanungan na yung pag-urong nila doon sa dalawa no, na magte-testify sana na talagang nangyari yung video na yon o yung teleconferencing na yon ay ibig bang sabihin ay yung dalawang nauna ay sapat na patunayan na yung kanilang gustong isulong. Actually, ngayon ongoing din yung press conference no with Attorney Lorna Capuna na nag-serve nga as counsel for the prosecution no. So nakikita din kasi natin dito yung authenticity, yun din kasi yung gusto patunayan no ng prosecution team, yung authenticity talaga ng video. And nasabi doon sa statement kanina bago mag-adjourn itong day 5 ng trial ay ginamit na din daw kasi ng defense yung mismong video ng press conference para nga doon sa kanilang cross-examination. So parang affirmation na din daw yun na yun nga may admission itong defense team na totoo yung video press conference ni VP Sara at kasama nga din doon hindi lang si VP Sara kundi yung ibang mga media reporters pati na rin si Attorney Zuleika Lopez doon mismo sa detention center. Okay. Pero Amy, dahil nga hindi matutuloy yung pagharap ng dalawang testigo, sina Captain Belinda Bello at saka etong si Zuleika Lopez, supposedly ang kasunod na ay si NBI Director Melvin Matibag. Pero may sinabi kanina na by Monday pa siya haharap, hindi matutuloy bukas. Dahil ano nga yung paliwanag, bakit daw hindi pwedeng i-move tomorrow? May prior commitment din itong si NBI Director Matibag at bukod pa dyan, yung subpoena din kasi na naibigay nga kay NBI Director Melvin Matibag ay for July 20 pa. So ang titingnan na lang din natin no ay kung ano nga ba din yung magiging takbo doon dahil technically nasa part pa rin siya no ng National Bureau of Investigation kung saan nga
tinitingnan ng prosecution itong process ng investigation na ginawa nila pagdating dito sa authenticity ng video press conference ni VP Sara. Pero yung sa subpoena kasi July 20 pa yung dated para nga kay NBI Director Matibag, kaya hindi na rin muna maaaring maipresenta dito ng prosecution itong si Director Matibag. Amy, nandyan pa ba si Attorney Zulaika Lopez? Nakaalis na ba? Ano yung information na nakuha mo doon naman about Attorney Lopez? Well, kanina yung last na parang sighting na nakita natin with Attorney Lopez ay around 4 p.m. pa kung saan from the session hall ay pumasok siya doon sa may rector room. Malapit lang din naman sa session hall dito sa Senado, no. Pero hindi na natin nakuha talaga yung impormasyon kung nag-stay ba siya dito dahil napaka-lengthy din no nangyari nga cross-examination at kasama na din dyan yung redirect examination na ginawa ng prosecution. Pero hopefully ay kung nandito man siya ay makakuha din tayo no ng panayam regarding the withdrawal of the prosecution for her testimony nga dito nga sa grave threats ni VP Sara. Sorry, natunugan nyo ba to, Amy? Na hindi iyaharap sina Attorney Zulaika? Kasi alam natin lahat, kanina pa tayo nakatutok waiting for her testimony eh. Actually, yan yung hindi natin in-anticipate no for today dahil kanina hindi lang si Attorney Zulaika Lopez no yung inaabangan natin, kahit si Vice President Sara Duterte ay inantabayanan din natin dito mismo sa Senado dahil possible nga no na i-accompany din ni VP Sara si Attorney Lopez pagdating dito sa pagtestify niya as witness sa kanyang impeachment trial. At yun na nga kanina rin before going into the press conference for the defense, nakasalubong din natin si Attorney Michael Powa kung saan sinabi niya na hindi din daw nila in-expect no na mangyayari nga itong withdrawal ng prosecution para nga doon sa testimony ni Attorney Lopez pati na rin ni Captain Belinda Bello. So ano yan, parang lumalabas last minute decision ng prosecution na ay mukhang enough na yung sinabi ng dalawang NBI. Hindi na kailangan na iharap pa sina Captain Bello at saka si Attorney Lopez. We can only presume no na parang last minute itong naging decision mismo ng prosecution pagdating dito sa withdrawal for the last two witnesses. Dahil yun nga parang nung cross-examination, ang plano nga talaga nila ay magkaroon pa ng redirect examination kung saan parang kinonfirm lang din naman nila kay NBI Regional Director Attorney Jerry Miloto kung ano nga ba yung nangyari doon sa sinasabing quote-unquote typographical errors doon sa kanilang subpoena pati doon sa affidavit of investigation. At yun naman nasagot naman no na wala daw kasing effect yung typographical errors sa pagsasabi nga ni VP Sara ng mga banta niya laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Riza Marcos, pati na rin kay former House Speaker Romualdez. Okay. Thank you very much, mobile journalist Amy Atienza.